daming ang grrr. Okay? Ang grrr. Okay? Okay, tama na. Okay. Ayoko na. Okay talaga. Tama na talaga to. Ayoko na ng mga ganito-ganito. Kung ano-ano nang ginagawa namin dito, Gen Mix. But I hope you guys are enjoying. I'm VJ Ea. I'm VJ Kreng. And you're watching the New Gen Experience. This is Mix Now! Makakasama nyo na naman kami In another kabog episode. True, magbabaliwan lang kami dito. Pero ano ba yung mga kinakabaliwan natin ngayon sa FYP natin? Ang daming nangyayari. Nakita ko sa Time Magazine na naisama actually si Mayor Vico Soto and Manny Jacinto, ang funny nung pairing Oo nga, kaya as most influential rising stars. So actually, ang cute na nasama din si Mayor Vico Soto because very well versed siya sa social media. Actually, Asa pa si Genya? asa pa si Genya myself. Ang funny nung ano niya, nung carbon footprint. Yes, yung that's online true. presence niya. Oo. Girl, yung ano niya, yung camera niya na para bang CCTV. Yes. Pero ganun, di ba, nagbibigay siya ng light energy. Totoo. And also yung mga IG story niya, meron siyang highlights na mga Ay, funny yung haha, moments yung- niya. Yeah. yung haha highlight I love niya. it. And also Manny Jacinto, isa pang insan natin Uy. sa US. Hi, Manny Jacinto. Wow, hello. Wow. Kasi kung mapapanood Uy, di ba niya. pumunta siya I love dito him, for yeah. Freakier Friday? Sayang hindi kami nakapunta. Pero alam ko parehas tayo na sa The Good Place natin siya nakilala, right? Yes, oo. That's why I really love Manny Jacinto. I'm gonna watch everything that he's in. So congrats to the both of them. And hopefully, mas marami pa tayong makita mga influential artists na Filipino na masama din sa mga ganong type ng accomplishment. And since we're already talking about everything that's going global, our Phil-Ams, all the Americans and Filipinos out there na nakaabang dito sa Mix, we're actually gonna be with someone later who knows all the buzz in North America. So makakasama natin ang North American correspondent natin. Let's go meet her. Let's go! Gen Mix, we're finally with our guest today. I think you've seen her in some of the Mix content. You've seen her with your favorite artists who went to North America. So let us all welcome our North American correspondent, Rhea! Hi, Jen. Welcome to the Mix Oh my gosh, it's so pretty here. Yay! I'm we're so happy. I'm so happy to be here. I tune in every time. Okay, thank you, Rhea. You're welcome. We're also so excited because since last year, we've been mutuals, diba? Tapos, lagi nating nakikita everything, like the events, and your events too. my So like, God. we're always connected. But True. we want you to fill us in on all the film ganaps. Okay. Can you share it to our Gen Mix? Well, Gen Mix in North America are so excited to see Beanie perform live in Coachella in April. That's such a long way to go, but you know, it's gonna go by fast, and you know, the Phil-Ams are so ready to like wave our flag. Yay! So exciting. Are you gonna go? I hope. Okay, let's See, I'm so jealous. And then she'll be dancing again. Kasi puro ganun yung Yes, stories she always niya. dances. Yeah, I know. I'm always dancing on Mix. Yeah, we're so excited to have you here because we always see you online. So are there other events that our Yeah. Gen Mix in North America can like attend or Yeah, on Sunday, November 16th, in downtown LA, we're gonna have Pasko sa Barrio. Sa barrio. Yeah, it's like a Filipino Christmas in downtown LA. Oh, that's so parang fun. interesting yun. Oo. Can we ask her what's the difference between like Paskong Pinoy here in the Philippines, the way you see it online and from the stories of your friends and family, and then the Christmas in LA? Ever since I've been in the Philippines, I've been visiting a lot of malls. Like daily, I've been going to a different mall. Yeah. And I love how there's like a lot of lights and a lot of Christmas music happening like in the Philippines. Like I feel like it's definitely Christmas in the Yeah. Philippines right now. But in North America and especially in LA, Christmas starts after Thanksgiving. So after mga late November, Yes, right? like November. Like November. It's like we eat our dinner for Thanksgiving, and then the next day we put up the Christmas tree. Okay, so November is the Christmas tree lighting in Yeah. LA. Here in the Philippines, the culture here is that when Burr months come in, the Christmas tree is up already. September 1, it's Mariah Yes. Carey. I heard. But you personally, how early do you put up your Christmas Yeah. tree and like Christmas decoration? Oh my gosh, my family's really bad. My family's so bad. Because we're so busy. And we put up our Christmas tree like a few days before Christmas. Okay, they're clutch. It's coming in yeah, the it's clutch. clutch. But then- Procrastinators. Yes, I know. But then, and then afterwards, like after Christmas or after New Year's, that's when we put the Christmas tree down.
Oh, okay. I think parang here in the Philippines, We never it stays. Yeah. Until April. Since we're talking about Christmas, now we want to ask more details about the Pasko sa Barrio. So what is gonna happen on the event? So you know how you guys are talking about Christmas here in the Philippines. We're basically bringing Christmas from the Philippines to downtown LA. From all the meetings that I've been taking, Yeah. it just seems like you guys do like Christmas way different than what we do in the United States. So it's gonna be so interesting to see how we replicate that in the United States, in downtown LA, for everybody to enjoy. And I think for like Filipino Americans that like haven't really experienced Christmas in the Philippines, I think it will be like a mind-blowing experience. Like especially me, I think I'm gonna be amazed with like how you guys do it here in the Philippines, and we're bringing it to America. Yeah, we're so excited to see it. And we're gonna see that for sure on Mix's socials, on your socials. So abangan nyo lang yan, Gen Mix, makita natin yan. How they bring Christmas from the Philippines to LA. Since we're talking about everything that's going on in North America, of course, Filipino artists have been going global lately and they've been going to you. I've been seeing content. So what are you excited about there? New music for sure. There's so many Filipino American artists and Filipino Canadian artists that are dropping amazing music. And oh my gosh, like we have Pretty Papes, we have Akoya, we have Jamie Ave, Ashley Meta, and Jamiko. I think those artists, and like plus many like Ruby Ibarra, oh my gosh, I know that they're gonna drop like some bangers. Okay. And I cannot wait for me as a consumer to listen to them, and for you guys as well to also enjoy it too. Super exciting! Okay. Gen Mix, stay tuned ha. And for now, stay tuned because we will have a kabugera of a headliner. Kaya naman, let's go meet her. Gen Mix, get ready for an artist who has proven time again that she can shine in any stage that she steps on. From being a PBB big winner, down to making history as the first Filipino to walk in Arab Fashion Week, to releasing hits like Ama Kabugera. Please welcome our headliner, Maymay Entrata! Hello guys! Yay! Welcome Good to be Gen. back. Welcome to Mix Now. Ayun na nga. Itiin mo ang ating mga Gen Mix. Hello sa mga Gen Mix. Ako ito, millennial. Maymay. Nandito ako. At sobrang tagal ng panahon na po na hindi ako nakabalik dito. Kaya it's good to be back po. Thank you for having me po. We're so happy to have you. Thank you for being here. We love it. Love the vibe. Pagpasok mo pa lang, love it. Zay! Parang nung nasa buffet lang. Yes. Okay, eto. Kwento lang namin kung paano namin unang na-meet, no, ang Maymay Entrata sa sa isang buffet ng after party ng Universe. So, parang pa lang kami noon, top 12 pa lang kami noon ng Mix VJ Search. Hindi pa kami VJs. Tuwang-tuwa kami ni Ea nung kasi sabi namin, oh my gosh, Kasabay namin si Maymay. kasabay natin sa buffet. Tapos siya Exactly. sobrang humble. Wala, grabe. As in, kinausap lang namin siya, hi Maymay. Kami, chika-chika kami doon. Tapos, eto na, nandito Sabay kuha ng dessert. Tapos andito na kayo. Superstar ng Mix. Yay! Like, claim it. Ito, pero ikaw ang headliner namin for Yeah, today. thank And you you've done po. so much things. Wow. Grabe, intro pa lang. Model, actress, everything. Ikaw. But, ganon. Soon, charis. Pero let's touch on your music. Okay po. Kasi yan din yung isa sa mga iconic na things sa'yo. You're also doing music. And congrats on the release of Paradise. Thank you po. Oo, I'm so happy kasi you finally made the leap to do an all-English song. So, kwento mo naman, paano nangyari yun? Ba't ka nag-decide na this time English naman? Pero bago ko sagutin yung question na yan, gusto ko lang talagang malaman yun na talagang hindi lang nangyari yung buhay ko ngayon dahil ako lang. Parang lahat natutunan ko. At natutunan ko yun sa belief ko at sa paniniwala ko na it's all Him talaga. So, mapunta na tayo sa Paradise. Yung blessing na yan, biglaan na lang po siya dumating. Pero I prayed for it po mga 2022. Tas sinabi ko lang sa sarili ko na parang why not na parang mag-try ako ng something new ba. Pero syempre, I surrender it to Him na lang. Kasi hindi ko naman alam kung anong mangyayari po sa buhay ko. So, hindi ko, tas nung inintroduce sa akin po, parang group of people po from US, tapos, yun nga, parang gusto nila may pag-work sa akin. Tas doon po nag-start yung parang mag-try ako ng something new po na, which is yung mga English songs po. So, nagsimula po yung music camp namin, 2023 po, mga April yun.
So hindi lang po Paradise yung nabuo. Marami pa pong songs na hindi pa po na-release, na soon to be released na din po. Okay. Salamat sa Pero thank you so much sa pag-introduce ng Paradise kasi isa sa mga, ako talaga super blessed ako kasi pinagkatiwala yung song sa akin, yung Paradise. Kasi isa sila mga pinaka-talented talaga dun sa mga US. Tapos ako yun, parang, wow, wait lang. Well, praise God naman. Deserve naman, super deserve. No, okay, thank you to. Thank you po. Thank you po. Deserve yun. Grabe, international collaborations. Well, speaking of that, meron ka pang international collaboration kasi nga nag-perform ka live on stage with Jay Park. So, pwede bang ikwento mo sabi niyo yung pinaka-memorable part of that performance? Pero bago yun po, ha? Okay, go. Kwento mo Grabe, lang. wait lang. Yung sinabi po sa akin na parang makaka-perform ko nga po daw si Mr. J. Park. Sabi ko, wait lang, parang kilala ko yun. Tapos sinerch ko sa, isa siya sa mga sikat na Korean artist po sa Korea. Hindi sa Japan, kaya nga Korean artist. Correct. Tama. Tapos sabi ko, oh my goodness, kailangan ko paghandaan to. Yung pinaka-memorable talaga sa akin na favorite ko is yung process. When it comes to projects talaga, maliit or malaking bagay talaga, pinaghahandaan ko. I would like to talagang make sure talaga na talagang pinaghahandaan ko yung mga bagay na yun. Tapos binigay sa akin yung oportunidad na yun. Di mas lalo. So yun, may mga team akong mga nakilala nung time na yun na bago sa akin para mas maging maganda yung performance ko. At dahil doon, marami akong natutunan doon sa process na yun. Opo. At yung nakilala ko si Jay Park. Totoo, isa sa mga iconic na artist din talaga, R&B artist din sa Korea. So I'm just so happy na nakakolab mo siya and you got to perform with him, not just collab talaga. So it just speaks of your stage presence kasi nga nandun kami sa thank you Universe. po. Nakita namin yung performance mo, girl. Thank you Grabe. po. Ay, praise God. And she owes it all to preparation, sabi niya nga. Totoo, thank you po. May I ask, sabi mo nga naman. preparation, ano yung pinaka-preparation mo? Like, bawal mag-sweets, mga gano'n. may As rituals simple as ka ba? bawal mag-sweets, mga gano'n. Yung preparation ko kapag nagpo-perform ako. Since aware ako na sensitive talaga yung throat ko. Kaya minamabuti ko talaga na hindi ako kakain ng mga sweets. Mga ganon. Pero may mga singer like sila Miss Regine Velasquez, sila Miss Angeline Kito, iinom pa sila ng Coke, guys. Kaya nila. Tapos kakanta sila napakataas. Sabi ko, paano niyo po nagagawa yan? May magic yung lalamunan Yeah, may nila. magic talaga yung lalamunan Aabot nila. sa Opo, level opo. na yun. Na pwede kang mag-sweets and then, Opo. syempre, perform. Yeah. Pero tuloy-tuloy din naman yung singing lesson ko. So, parte na talaga din siya ng preparation ko. Opo, oo. Yeah, but it's nice to see that you're also taking care of yourself. Kasi maraming tao, akala nila porque talented ka lang kumanta, wala ka ng preparation, pero meron talaga. Iba-iba yan per person. But aside from all of that, you're also a Disney princess. Tawag ko nga sa kanya nung diba? hindi handog, Disney na princess interview siya. mo kasi siya noon. Okay. Disney princess! Nakiliti naman talaga ako ng Kayo, bongga, mga no? princess, Hindi kasi tingnan nyo nga yung ang mga mukha nyo. Kung ikaw prinsesa, anong prinsesa ka? Yes. Ng Mother Ng mga Ignacia. kulot. Hindi nga. Anong Kasi Disney mga princess? kulot. Kung Disney princess, siguro si Merida. Merida. Diba yung sa Brave? Kasi ganun Oh, talaga yung hair ko. yeah. Brave girl. Ikaw naman. Ako feeling ko si Jasmine kasi Oo nga medyo ba? same look kami, although different. Lalayo ka pa ba? Lalayo Oo ka nga, ba? diba? I will show you the world. Charis. Yes! Joke-joke lang yung Pero ito si Maymay, Oh, Snow White. okay. Yes, Kasi you were wow. chosen to Why? do the Filipino version of Waiting on a Wish or in Tagalog, Nasaan ang Hiling. Nasaan ang Hiling. So, kamusta naman yung pag-step into the Disney princess role? In-expect mo ba yun? Ano nag-reaction mo? Nung una po, sinabi sa akin na ako nga daw po kakanta ng Tagalog version. Sabi ko, sobrang hindi ako mapaniwala. Sobrang parang hindi tumatatak sa isip ko na ako yung napili nga ng Disney po. Kasi una sa lahat, parang feeling ko kasi sobrang kasi ako, sobrang ako sa sarili ko, judgmental. Sabi ko kaya ko ba yun? Kasi iba yung klaseng boses na meron ako dun sa kung ano yung dapat ibigay dun sa kanta na yun. Kasi as much as possible, we want the song parang maganda, di ba po? At mabigyan natin ng hustisya yung ganda ng kanta. Sabi ko, kaya sigurado po ba kayo? Tapos sabi nila na it's not about how they wanted po na kung ano yung gusto nilang maibigay dun.
sa song na yon. Kung ano yung original, hindi naman daw kailangan na gayahin ko yun. Parang it's about kung sino daw ako. Your own take, your own flavor, ganon. It's more like yung personality ko daw. That makes me parang princess. That's what they said po. Sabi ko, ha? Sabi ko, sige po, wait lang. Ganun yung preparation. Ganun yung preparation niya. Oh my God, sabi ko. Tapos, napakinggan ko yung kanta. Napakaganda ng kanta talaga. Tapos, yung tinranslate siya sa Tagalog, mas gumanda at mas okay sa kanila na kung ano daw yung atake ko. As long as it comes from my heart, then okay po. Yun, thank you ulit sa Disney Philippines at sa lahat ng Disney family sa pagpili po ulit sa akin kasi I love kids talaga. Parang yun yung promotion na sobrang na-enjoy ko kasi ang daming kids. Tapos paglaro lang ako sa kanila. Talaga? Kamusta yun? Akala ko nag-record lang kayo. Kamusta yung whole experience sa Disney experience talaga? Sobrang saya kasi pumunta kami sa iba't ibang lugar like Cebu, Davao, tapos dito din sa Manila. Kaya sobrang natuwa ako kasi hindi lang ako yung naka-costume, pati yung mga kids. Ay, ang cute! Disney princess talaga siya. Yeah, and then I have the opportunity to, to tell parang kung ano yung mga natutunan ko sa buhay ko. At maging inspirasyon sa mga kabataan. Cute! Parang sila yung dwarves mo. The kids. Sobrang cute. Grabe, what a milestone in your music career, po. di ba? To be a Disney praise princess. God Tapos, po. kakantahin na yun ng mga bata. And that's representation, di ba? Kasi Totoo, it Pinoy matters. version Thank or you po. Tagalog version of that wonderful song from Disney. Ngayon, Thank you po. talking about your milestones, di ba? Hindi talaga natin madedenay na ang lala nung effect nung isa mong kanta sa amin lahat. Ako, personally, sobrang, hype song ko siya. Yes, Pag true. nagme-makeup, Ama Kabugera. Wow, thank you po. So, di ba, yung Ama Kabugera, sobra yung success niya. Now, we Thank wanna you po. ask, is there any pressure in you na para sundan or higitan yung naging success ng Ama Kabugera? Pressure. Ayoko din namang sabihin na wala akong pressure. Pero, parang, paano ba sabihin to? Hindi pressure po eh. Kung baga gusto ko lagi yung kasunod, manggagaling pa rin siya sa puso ko na tama yung nararamdaman ko. Na kumbaga kung hindi man po siya magiging hit or hindi. Dahil alam ko po na nanggagaling siya sa puso ko, wala akong ine-expect naman ng pagtanggap ng tao kung ano yung susunod kong kanta. Pero siguro yung magandang pressure na lang. Yung magandang pressure na kumbaga na sana lahat ng kanta ko ay maging inspirasyon ng bawat isa. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kaya gusto ko na parang maging isa ako sa mga inspirasyon nila na they're not alone. Na hindi lang sila yung may pinagdadaanan. Pare-pareho lang tayo. Parang kumbaga gusto ko lang may bahagi yung paraan kung paano ko siya nalampasan, yung bawat pagsubok na nalampasan ko sa buhay ko. Through music. And you are actually doing it. Like, kunyari, kahit yung acting nga, so you've taken on so many different roles, yung mga lighthearted series, yung katatapos mo lang na series, di ba? And now, ngayon naman, sa Roja, which is an action drama. Can you tell us more about your role sa Roja? Kababata ako nila Olsen at saka ni Liam, si Donnie at saka si Kyle. Yun po, kababatang kaibigan. Okay. Kita namin parang chef ka doon. Yes po, chef kami doon. Pero pastime namin magkakaibigan ay yung fighting. Isa sa mga dream role ko talaga is action. Matagal ko nang sinasabi yan. Every interview, ano yung dream role mo? Action. Anong genre ng gusto mo? Na gusto mong matry? Action po. Matagal na panahon na po yun. So yun, sobrang ibang-iba siya dun sa mga character na natapos ko. Kaya sobrang na-enjoy ko yung process. May 3 days training ako sa pakikipaglaban. Tapos nag-acting workshop din ako kasi matagal din po ako hindi nakapag-acting ulit. Opo, ngayon lang talaga ulit. Okay. Kaya nga ngayon na ready ako umacting ulit, kusa siyang dumating. Sabi ko, wow, okay. Nakadestined siya sa akin. Oo, divine timing. I'll grab it na, Lord. Okay. True. Hindi natin tatanggihan niya, mga Ben. Opo. And of course, dream
genre mo din kasi Yun siya. na nga So, po diba? eh. Parang Opo. saktong-sakto lang Sakto din talaga. talaga yung sa'yo pag... talaga. Opo. So, I mention mo nga kanina, you're one of the childhood friends ng characters ni Donnie and ni Kyle. So, how was it naman working with your castmates, silang dalawa? Kamusta naman yung mga bondings nyo, offset? Halos lahat ng cast po doon, kilala namin yung isa't isa. At kaibigan ko na din po yung dalawa at yung buong cast na yun. Since matagal na panahon pa. Kaya nga nung nalaman ko na sila yung mga kasama namin, sobrang hindi na namin kailangan mag-workshop para mawala yung walls namin. Kusa kami nag-connect lahat. Pero di ba, yung mga kasama mo rin dun, mga taga-PBB din. Usually, Oo, di ba? oo, Emilio opo, opo. Daes, Opo, Easy opo. Bonilla Fashion. Pero bago sila nag-PBB, kaibigan, close naman Close na na kami. talaga kayo. Opo. So, hindi na sobrang mahirap. No, Hindi yung na. walls and Hindi na talaga. Pero, di ba, bago yung Roja, meron ka pang series na hinint nga natin kanina, which is yung Happy Yay! Crush. Happy Crush! How do you balance yung back-to-back projects na gano'n? Na, di ba, Happy Crush, Music. na parang Okay po. TV girl, ganyan. Opo. Tapos ito naman, Action drama. action drama. Action drama. Tag nito, hindi naman po yata mahirap kapag pinaghahandaan po lahat ng bagay. Tsaka parang hindi din po naging malayo naman yung mga personality ni Luna. As ako dito sa Roja, tsaka nung Happy Crush lang. Kasi lahat naman tayo nagka-crush nung 15 years old tayo or 14. Relatable. Nang wala pang mga cellphone na. Millennial na po ako, so sana makaka-relate pa rin kayo. Well, how about So, you yun. balancing your time? Di ba? Kasi my marami time. kang Oo. ginagawa. Oo naman. As a breadwinner, tapos nagtatrabaho. Madali lang naman sa akin kapag alam mong mahal mo yung ginagawa mo. Mm-mm. Yeah, you've had so many passions nga. Kasi kaya Opo. niya natanong, ang dami na nangyari since your PBB journey. Kasi doon talaga ka nagsimula. Ang tagal na rin niya. It's been years and years and years. Kamusta yung buong 10-year experience? May before and may now. 10 years Compare, no? experience. Compare the my Grabe. before and my now. Dati po, sige, maging honest ako sa inyo. Dati talaga, mga first to 3 years, hindi ko alam kung paano embraced yung meron ako. Kasi lahat nabigla ako. So, pumasok ako sa industriya na hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Kasi may mga artist na, hey, ako parang dancer na ako since I was 3 years old. Oh, I've been singing since I was 2. I'm like, paano yun nalaman yun? Tapos ako, from reality show, tapos pinasok sa industry, tapos mag-acting scene. Sabi ko, wait lang, hindi ko alam lahat ng to. Tapos parang, sabi ko, Lord, please, I pray for wisdom talaga. So, yung binigay sa akin is, dahil hindi ko alam, aaralin ko siya. So, dahil skill siya, naaaral siya, natututunan siya. Kung 100% ka talaga na committed dun sa skill na yun, talagang matutunan niyo po siya. At gusto kong parang maging proof doon as ako na natutunan talaga yung lahat as long as maging masipag ka lang at talagang you committed talaga doon sa bagay na yun. Opo. Would you say, mas madali nang mag-adjust? Parang kunyari, kapag binigay na sa'yo yung opportunity, go, I'm gonna grab it na, wala nang hesitation. Yun yung magic po ng learning eh. Kapag kasi, kaya lang naman tayo kinakabahan kasi hindi tayo prepare. Kaya lang tayo sobrang kinakabahan kasi wala pa tayong natututunan. Pero pag may experience ka na, may natutunan ka na, and you're prepared, it's easier yung process po dun sa bawat projects na gagawin mo. Pero dun sa mga bago pa lang, take your time. Don't be too hard on yourself. Mga first to 3 years, it's okay kung yung parang feeling nyo walang nangyayari. Kung feeling nyo walang nangyayari, then that's the opportunity for you to learn dun sa mga bagay na gusto nyo matutunan. Para ma-apply nyo siya once na bigay ng opportunity sa inyo. Ayun talaga yung nuggets of wisdom na nakukuha natin dito sa interview na to. Actually, This side of my mind, parang endless learning, kumbaga, Totoo. di ba? And learning at Experience. any age, di ba? Sabi niyo nga kanina, 23. And starting to sing pa lang, di ba? True. Learning and patience lang din talaga. Exactly. And kind of discovering yourself din on what you wanna do. Kasi nga, hindi naman din lahat alam agad kung anong gusto nila gawin. What if at 25, gusto ko pala maging singer, maging dancer, di ba? Oo nga, You can iba-iba. always learn. Ako yan. Oo. Okay. Gusto ko kumanta. Talented nyo. Yeah, but I'm curious lang din since you said na you learned everything. When
when was the moment na na-realize mo na, okay, in love na pala ako sa acting or in love na pala ako sa... Gusto mo muna tayo doon? Gusto mo muna tayo doon? Pwede mo naman acting share, lang? please. Ang pareho naman. Diyan ako. Kailan ko parang na-realize na nagustuhan ko na yung acting, singing, yung pagpa-perform. The life of a showgirl. Exactly. Yung natutunan ko na po yung bawat skill na yun. Opo. And that's what you're doing now then, and you're getting your dream role finally. So I'm curious lang, looking into the future, I know you're always waiting and ready lang din sa opportunity, but if you could choose a dream project, and sama ko na rin, dream performance with anyone or with your self-concert, ano yun? Yung dream project ko is ongoing po, which is yung Roja. Kasi ito nga yung dream role ko talaga na gusto kong gawin at dream kong genre. Kaya sana abangan niyo po talaga. Tapos ano pa nga yung isa? Performance. Meron ka bang gusto makasama or gusto mo na mag-concert? Dream collab. Shucks, nasabi ko to once lang, pero may isang specific festival na gusto kong mag-perform doon. Pero, yun muna. Okay, parang alam na natin yan. Ay, hindi naman. Wala naman. Wala naman. Day, manifest natin yung lahat. Manifest Basta, natin yan. we always know that Mayma is God ready for the opportunity. Kasi And nga, magpe-prepare nagpe-prepare siya every time. Oh, that's true. And a lot of people love you for it. And for your personality, kaya kami minahal din ng maraming tao. Like, since HBB Days. Kaya, Actually, kaya nandito nandito. ko. Hindi siya tumatanggap ng compliment, guys. But yeah, that's why I think you stayed so long din sa industry. Because yung personality mo yung bumubuhay din talaga sa'yo. And that's what people are finding. Pero ngayon, malalaman natin, mahal ka ba talaga ng mga minamahal mong tao? Maibabalik ba? Oo. Ito, kukunin pa lang natin. But for now, we're gonna play the 7 Rings Challenge. Ay, ano to? Okay, so dito, tatawag ka ng 3 friends, and then within 7 rings, dapat makasagot na sila. And then, i-rank na din natin sila. Sino yung pinakamabilis pa sumagot sa kanila? At kapag hindi nila nasagot or walang sumagot, ibig sabihin talo ka, FO kayo. Ay, joke lang. Hindi naman. Okay. Sana sagutin ni Sir Gary. May ka ba? Tingnan natin, i-try natin. Ayokong, Okay, sige. ayokong madisturbo si Sir Gary V. Okay. But you will say naman, kapag sumagot sila, sasabihin mo na nandito ka Sige. sa mix, ganyan. Okay, game tayo. It's time to call the first person. Sino ba ito? Sino ba ang iyong tatawagan sa first one? Sir Gary V po. Pasabog Wow. agad. Okay. Siya yung pinaka-close ko dito sa industry. As in, number 1. Sa industry. Okay, I did not Ako rin, know hindi that. ko rin alam yun. Oo. Okay. Siya yung mentor mo? Sige. Parang Lahat. i-face. Tatay. Okay. Sana huwag kang sumagot. Hello? Ay, sorry. Sir Gary, sorry po. 10 seconds lang po. Hello po, good afternoon po. Kala-landing lang namin dito sa LA. Sir Gary, sorry. Sorry po talaga. Na-disturbo ko po kayo. Super 10 seconds lang po. Kasi yung mix po pinapatawag ako eh. Doon sa pinaka-close kong kaibigan sa industry. Eh, ikaw yung pinaka-close ko. Tama ka naman. No problem at all. Thank you po, sir. Say hi po sa Mix family po. Hey, Mix family! Yay! Hello po! Na naging totoo pala yung feeling ko na ako pala yung pinaka-close kay Maymay. Yay! Hey! I love you po. Love you too, May. Sige po, ingat ka po, sir. Family. Yeah, to the Mix family. More power to you guys. God bless. Love you, sir. Ingat ka po. Sorry po. No problem, Maymay. No problem. Okay po. Bye, sir. Love you, Bye. sir. Bye. Grabe, nginig na nginig ako. Ang cute nung convo. Oo nga, ay, wait lang kamay ni Maymay. Oh my God. Super. Sorry po, sobrang 3 rings. In fairness naman. At gala-landing lang. Oh my Sabihin, gosh. ganun kanya binavalue. Nasagot na nasagot na yung tanong mo kanina. Nare-reciprocate nga ang love. Totoo, alam na lang siya. Oh, may I know, kailan nag-start na maging close kayo? Ngayon na lang kasi namin nalaman Opo, yan. ako kasi po, kapag may kaibigan ako, super low-key lang talaga ako po. Pag mga personal kong loved ones. So, si Sir Gary po, nag-start po yung pagiging kaibigan po namin. Matagal na panahon na po, siguro since mga 2019.
Oh, ang tagal na. 6 Opo. years. Opo. Ang galing. Ang cute ng relationship nyo based dun sa phone call na yun. As in, Super he nilis really din. loves you. Kitang-kita. Binalidate niya rin talaga na, oo, si Maymay nga rin yung ka-close ko. Okay, Pero, sige. totoo naman, every time na talagang tumatawag ako sa kanya, talagang lagi niyang sinasagot. Opo. Okay, parang, that's nice. parang tatay ko na siya eh. Would you say he's your mentor? Or ano Oo ba yung naman mga po. naturo niya sa'yo? Shucks, masasabi ko po na marami po kaming feeling ko na parehong pinagdadaanan, tapos marami din pong bagay na nakaka-relate din ako. Sir Gary, tsaka Sir Gary din nakaka-relate sa akin. So, pinaka natutunan ko po yata talaga sa kanya is ano po, shucks. Ang dami kasi. Alam niyo naman si Sir Gary, di ba? Every time yung nakikita, nagbibigay siya agad ng advice. So, ang dami talaga. Pero yung pinaka siguro, don't be too hard on myself. Lagi yun. Kasi, overthinker ako. So, every time na nagkakamali ako, parang feeling ko pasan ko yung mundo. Parang pag may intention ako, pag unintention yung pag-hurt ko with someone, feeling ko pasan ko yung mundo. So, Sobrang bigat. Ganun. Sobrang bigat, ganun. So, parang yung mga ganung bagay, siya yung andyan to comfort me, tapos sinasabi niya, don't be too hard on yourself. At saka in general din. Like, whether sa career ko or sa kahit anong bagay. Opo. Kasi kilala niya na ako. Yeah, kita What if next naman? Okay, next person. Yung best friend ko na lang sa province. Okay, let's see. Ayan, best friend na to ha. Patricia. My best friend. So, kung nakatatlong rings lang for Sir Gary, Kaso, ilang rings kaya? Kaso po sa Messenger, sana tingnan go. natin Kaya kung yan. wala pa naman masyadong signal po doon sa Camiglia. Parang hindi yata Okay. abot yung signal, sir. Ay, hindi pa nag-ring. May signal ba? Ala, nag-ring? Nag-ring. Isa nag-ring. Pangalawa. Nag-ring Okay. to? Day! Oh my goodness, Day! Asa ka? Asa ka? Ha? Asa ka? Naku, eskwelahan nga naman. Nasa school, teacher po kasi siya. Sabi ko, oh my God, na ako sa sa mix ba niya. Ipatawag ko sa ang pinaka-close with tatanaw nila kung ano ba sila. Mutubag ba ka? Yan, itubag ka. Yan, itubag ka. Ibig sabihin, importante ko sa imong life. Ah, okay. Okay. Sorry, nasa meeting ka ba? Parang nasa event ka. Dili na. Kami contest, kanta-kanta. Oh no, nasa event siya. Day, thank you so much Day, sa pagtubag. Day, pwede mag-hi ka sa mix? Hello, V! Hi! I'm number 1 fan. Lumaki ako sa Sobra. Sobra. Anong channel, Day? Love Story. Always number 1. Love story or always number 1 daw. Sa Mixing Top 10. Oo nga, oo. So, sobrang addict po talaga siya sa mix. Channel 23. Yay! Tanda pa namin. Let's go! Day, thank you, Day. Amping Day. Sorry ka ay sa pag-disturbo. Okay. Love you, Day. Bye. Love you. Okay, 3 rings. Ang galing. Mabilis lang din kahit nasa They love event. Oh, they love you so much. Kita-kita naman. Pero hindi ibig sabihin pag dito mo. Oo naman. Baka busy. Baka busy lang. But I wanna know more about your friendship. Oo naman po. Kababata, 8 years old. Yes and po, then 8 years until old. high school, ganyan. Yes po. Magkakasama pa rin Naalala kayo. ko, basketball court, tapos umiiyak yung kapatid niya. Tapos sinasabi ko, bakit mo inaawa yung kapatid mo? Tapos sabi niya, kasi naman eh. Maldita kasi siya sa akin. Sabi ko, huwag mo awayin yung kapatid mo. Sabi niya. Tapos nasimulan, naging friends kami. Ay, pinagtanggol mo siya. Pinagtanggol ko yung kapatid niya. Siya pala yung maldita. Pacifist siya. Dun sa ano na yun. Oh, it's so nice to see after so many years and after you being in the industry. you Oo, still ayun, keep yun talaga home eh. friends May talaga. home friends, may And nandito pa yung binabalikan. isa, kasama niya sa studio Super. dito. I keep my best friend talaga with me. Yeah, sobrang trusted sila. Simula nung bata pa ako. Opo. That's so nice. Okay, hopefully, Parang wala makasama din mo siya namang next. reason para kalimutan yung mga naging matalik nating kaibigan. Parang anumang rason. Like, kahit saan ka man or anuman naging achieve mo, parang wala namang reason to change po, di ba po? Unless kung
na-disrespect ka o may ginawa sa yung betrayal, then yun, para understandable. Pero kung about lang sa nag-change career or nag-change yung life mo, tas change friends, parang hindi nagme-make sense sa akin. May point talaga. Saan man makarating, hindi nakakalimot si Maymay. Exactly. Sa kanya mga day one. Yeah, literal day ones talaga. Year 8. Okay, so dyan nakita natin kung gaano siya ka-love din ng mga nilalove niyang mga tao. I love you pa. And thank you for calling them. They're the closest people in your life. So maraming salamat for sharing that with us. Pero, hindi pa dyan natatapos. Well, we would like to say thank you first muna sa mga nuggets of wisdom mo. Wow, nuggets of wisdom talaga na. Yes, nuggets na nakuha namin sa inyo. Thank you po. And then this activity, sobrang nakita namin kung gaano sila ka-love and gaano ka rin nila ka-love. Pero ito pa, hindi pa dyan natatapos. Hindi pa yun yung Ang challenge ating talaga. Hangout natin. Hindi pa dyan natatapos ang hangout natin with Maymay dahil meron pa tayong off-script. Let's go! Now that we're going off script, nako, eto, i-challenge na natin ang ating headliner. Let's go! And I heard, Basta the hindi first nakakahingan. time- Oo, hindi naman. Okay. Basic lang. I heard na never mo pa to nagawa. Hindi pa, hindi pa. We're gonna play Ikaw. Ayan. Okay, Ikaw. test natin ang first time Ikaw skills ni Maymay. Okay, so ito na yung action natin. na. Action natin. Hanggang ito na. maubusan. Okay. Okay. So, So, VJ sino mauna? Kring. Si Ah, VJ sige. Kring na lang Okay. mauna. Okay, basic. Game. Ito, di ba? Oh. Okay, nagpupunas ako ng window. Ikaw. Nagpapaalam ako sa kaibigan kong paalis na sa airport. Ikaw. Naghuhugas ako ng kotse. Ikaw. Nagawa ko ng lumpia wrapper. Ikaw. Di ba ganun yun? Nasa taas lang. Pwede ba dito, nanghugas ng pinggan, ikaw? Pwede. Kino-comfort ko yung kapatid ng kaibigan mo. Ikaw. Inuubo yung pinsan ko. Hinahagod ko yung likod. Ikaw. Ito, inayos ko yung buhok ng kapatid ko, ikaw. Nagmamasahe ako. Ikaw. Wait lang. Nirarub ko yung liniment. Ay, wow! Sa tiyan kasi masakit. Ikaw. Makeup remover. Doon sa mini-makeupan ko, ikaw. Ako, naglalagay ako ng tomato sauce sa pizza dough. Ikaw. Pinapakita ko yung nails ko. Ikaw. Ano nga po tawag ito? Jump rope. Jump rope. Tama naman. Sumasayaw ako. Ikaw. Hala, nangalay na ako. Ikaw na joke lang. Hala, may isapit lang. Lilipat ako ng kamay. Hindi pwedeng ako. May superpowers ako, binibigay ko sa'yo. Ikaw. Okay na ako, wala na ako. Basta okay. Ang hirap, di ba? Pero ang galing. Kasi hirap naman nun! Okay. Nauubusan na Pero ngayon talaga. gets ko na. Okay, congrats. Oh, congrats. On your congrats. first Ay! Ikaw experience. Oh, okay. Di ba trial yun? Okay lang. Mamaya off Gusto ka manalo. maglalaro kami. Gusto manalo. Okay lang. Sige po, sige. Wala po. naman kaming Well, consequence. Okay. well, kung hindi nyo alam, Gen Mix, si Maymay ay isa dating celebrity VJ before. Kaya naman, for our Mix Daily Top 10, baka naman, you will do the honors. Wow. Oo, kasample Sige. naman kami ng pag-intro ng Daily Top 10. Ay, sige po. Hello, Gen Mix. Let's see which music videos are dominating today. This is Mix Daily Top 10. I super love that intro from our alum VJ, Maymay, and that was our Mix Daily Top 10 today, Gen Mix. If you want your favorite music videos to be on the chart or to be #1, bumoto lang kayo on our official site, mix.global/vote. At baka sa next episode, makita nyo na ang favorites nyo on top. Yes! I'm so happy. Thank you for being a VJ for today. Thank you so much po for having me po. Pero hindi pa dyan natatapos ulit. Yes, hindi pa dyan natatapos. Bakit? Now, we've reached the end game! End game! Let's go! Let's do it! And dito sa ating I'll do end my game, best. ang laro natin ay tinatawag na Singing Rampant Challenge. So, paano nga ba to? Madali lang. Kasi hindi tayo maglalaro. Yes, very fitting. Kasi may lang to. Daya Yes, talaga. from the title itself, kakanta siya
habang rumarampa with a twist. At ang twist niya ay, may libro. Di ba? Parang like a model. Ganyan, Oo, ganyan. as a Fashion model, siya as a dyan. binibining Hindi ko na Pilipinas, alam. lahat na very fitting to sa'yo, para kang kakabugin mo lang kami today. Tapos, Okay. syempre, kakantayin mo yung mga kanta mo na rin. Yes, okay. So whenever you're ready, Ama kabukera, ganda ko'y rarampa. Di magpapati, nagsasasabihin ng iba. Ama kabukera, umaapaw ang karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba. ang galing! Parang wala lang. Wala na. Hindi ko na May abot. abs! Ang galing, okay. Hanggang dito lang. Okay lang. Kaya naman. Hindi lahat ginagawa yun. Eh! Ginawa ni Maymay yun. Oo, totoo. We're so happy to have you here. At thank you for being super G sa lahat ng pinapagawa namin. Huwag ka magtago. Ang dami nating natutunan ha, di ba? Yes. Yung mga nuggets of wisdom para sa mga nagsisimula sa industry and baka yung mga gustong pumasok sa industry, di ba? From preparing, di ba? To yung learning at any age. Ang dami nating natutunan. Tapos nakita pa natin, game na game. Totoo. Yun I'm talaga, so yun happy that talaga. we got to see finally model Maymay again here in Ala. person. But for now, unfortunately, kahit sige, gusto ko pa mag-have fun, we have to wrap this episode Okay, up. okay. Kaya maraming salamat, Gen Mix. But before we end everything, promotions, everything you have going on in your life right now. Yes po. Hello po sa lahat ng mga Gen Mix na nanonood po ngayon. Inibitahan ko po kayo na sana po panoorin nyo na po ang Roja. Mapapanood nyo na po sa Netflix, I1 Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Muli po maraming salamat, Mix, for having me po. Sobrang nag-enjoy ako. Sana kayo din po. Yes! Kami, nag-enjoy talaga kami. At Gen Mix, kung nag-enjoy kayo, panoorin nyo to. At iba pa naming Mix Now episodes kasi we're airing daily sa aming YouTube and of course sa cable channel. And of course, like, share, comment, subscribe at mag-send kayo ng mga fan messages. Hindi lang sa aming mga VJs, pati sa aming mga headliners. True, but for now, this has been VJ Ea. And I'm VJ Kreng with our headliner, Maymay! Yay! And you're tuning into the new Gen Experience. This is Mix Now! What's up, Gen Mix in LA? Kick off this holiday season at Pasko sa Barrio, a Christmas celebration on November 16, Sunday, 3 p.m. to 9 p.m. at 930 Mateo Street, Los Angeles, California. Catch live performances from VST and Company, Jocelyn Enriquez, One Voice, Jesse Barrera and Albert Poses, Joby Sebastian, and the Union Band. Be part of the festive community gathering with food, art, and music, celebrating Filipino Christmas spirit, curated by Barrio Entertainment and ABS-CBN Global. Get your tickets now on mytfc.com/Pasko sa Barrio.